Hello sa ating mga SSS members and pensioners. It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ni Ma'am Artemia. Baka may same case sa kanya dito, guys. Ma'am, paano pag single at may beneficiary siyang PWD na kapatid? Paano pag nagpensyon na? Okay, pwede po nating ilagay na beneficiary ang ating kapatid, mapa-PWD man yan or hindi. Pero tandaan po natin guys, hindi porket nandun na yung pangalan ng kapatid mo as your beneficiary sa SSS, ay matik na siya na agad ang beneficiary pag nawala ka. So hindi po pwedeng ganun. Dahil dito po sa SSS ay meron po tayong susundin na order of beneficiary. Yun po yung pagkakasunod-sunod guys ng beneficiary. So yung nakikita nyo po ngayon sa screen, yan ang order of beneficiary sa SSS. Ngayon titingnan natin dito, saan ba pasok ang kapatid mo? Nangunguna lagi sa beneficiary guys ang primary beneficiary. Pero sabi mo sa nag-comment po kayo ay single. So ibig sabihin, wala kang legal spouse at wala kang below 21 years old na anak. So i-X natin to, wala kang primary. Ngayon po, ang susunod na tingnan ni SSS ay ang iyong secondary beneficiary. Ang secondary beneficiary, ito yung mga magulang mo member. Kahit pa po, hindi mo nalista yung magulang mo dun sa SSS, no? Pero sila pa rin ang unang hahanapin ni SSS. Nasaan yung magulang mo? Dahil kapag buhay pa po ang iyong mga magulang, kapag ikaw member na single ay nawala, ang mga magulang mo po ang makakapag-avail ng death claim sa SSS, na kung saan ito po ay lump sum. Pero depende po ito sa iyong contributions. Ngayon, kung pensyonado ka na at nawala ka, papasok dito guys, dahil wala ka ng primary, papasok dito ang 5-year guaranteed period. Kapag 5 years ka nang nagpe-pensyon kay SSS or mas mahigit pa, ang iyong secondary, ang iyong designated or ang iyong legal heirs, wala na pong makukuhang death claim yan kay SSS. Funeral claim lang po. Okay? Pero doon sa 5 years na yon, kung sasabihin mo, ma'am, hindi ko naman nabuo ang 5 years. Let's say, 3 years lang yung nagpensyon ako. Di namatay na ako, so may natira pa akong 2 years. So itong 2 years na natira, ang malalampsam po ng iyong secondary beneficiary or designated beneficiary. Nagigets po. Ngayon, kapag wala ka ng secondary o napatunayan mo na nakapag-provide ka ng mga documents kay SSS na patay na nga din yung mga magulang mo. So, ang titingnan na ngayon ni SSS ay iyong designated beneficiary. Dito na po pwedeng pumasok ang iyong kapatid na sabi niyo po ay PWD. No? Again, kahit PWD man yan or hindi guys, as long as nandun sa beneficiary mo kay SSS, no? Pasok po siya sa designated beneficiary. So si designated beneficiary na kapatid mo po, siya po ang makakapag-avail ng death claim kay SSS kapag nawala kayo. At lump sum po ang makukuha niya. Pero again, ang sabi ko, papasok dito ang 5-year guaranteed period. So titingnan natin dito kung may makukuha pa bang lump sum yung kapatid mo or wala na. Ang kapatid kasi guys, hindi sila considered as primary kahit po ay PWD yan. Okay? Ang laging pasok lang po sa primary guys, your immediate family. Yun yung legal spouse mo at anak mo na below 21 years old. Basta tandaan nyo po, SSS members and pensioners, kapag kayo po ay isang pensyonado at wala na kayong primary beneficiary, ang ma-avail lang po ng iyong secondary, designated, legal heirs ay lump sum pagdating sa death claim, no, maliban sa funeral. So pagdating sa death claim, lump sum lang ang ma-avail nila. Pero papasok na dito guys ang 5-year guaranteed period. At tandaan nyo din po, ang kapatid po natin na PWD, hindi po yan sila pasok sa dependents pension natin guys ha. Hindi po yan pasok. Anak lang po ang pasok sa dependents pension na below 21 years old o kaya anak na PWD. Pero pag kapatid po na PWD guys, hindi po yan sila kasama sa dependents pension mo. Alright po, SSS members and pensioners, Ma'am Artemia, sana po ay napailuwanag ko po ng maayos ang inyong katanungan. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.